Welcome back again mga guys sa panibagong episode natin dito sa ating spear fishing episode number 1 mga guys, no. At syempre maraming salamat at tayo ay nakabalik ulit sa ating community mga guys. Ngayon ay pupunta tayo sa bagong spot para doon tayo mag spear fishing mga guys. Kasi usually yung pinupuntahan natin ay palaging nandito sa may area lang namin. So ngayon kung makikita nyo, naglalakad ako kasi medyo may kalayuan ito ng konti. Tapos medyo matarik pa yung bababa natin sa may tabi ng pangpang mga guys. Ayan, at ayun, nakikita na natin yung tabing dagat. Ayan, medyo matarik tayo mga guys, kaya dahan-dahan lang tayo. Andito na tayo mga guys, makikita nyo yung buhangin. Medyo malalaki yung buhangin dito mga guys, hindi tulad doon sa kabilang spot o sa kabilang area na pino ang buhangin dito. Ito yung tinatawag namin na maisuting giob. Yan, tinawag na maisuting giob kasi maliit lang yung giob na to. Kumbaga, meron ding malaking giob, may mahaba. Ito naman ay maisuting giob kung tawagin. At ayan, medyo high tide ngayon mga guys, makikita nyo. Ayan. At sa ating unang lusong mga guys, nakakita tayo ng ating kaibigan. Ayan, kaibigan natin yan, si Pawi kung tawagin. Ayan. May mga nakadikit pa na kime sa likod niya. Ayan, so maamo to. Kaya ayan papaikot-ikot siya. Kinuhanan ko ng magandang shot mga guys. Ayan ang ganda ng paglalangoy niyan. Tapos after niyan, pagkatapos ko makuhanan ng shot, umalis na rin siya. Lumayo na. Kumbaga nakisama lang sa atin mga guys. At ayan, sa unang spot natin mga guys, nakakita ko ng lapu-lapu, birding lapu-lapu mga guys. Ayan. Unang tusok natin, ayan. Meron na rin to mga guys, halagang siguro mga halagang 20 pesos na rin to mga guys, no. Ayan, pangulam-ulap na rin natin. Tinamaan natin sa mata mga guys para talagang walang kawala. Usually kapag gabi talaga, pag mag-spear fishing ka or mamamana, kailangan talaga yung mga patama, ang mga tusok mo ay sa mata, sa may tapat ng hasang. Huwag doon sa may katawan kasi usually kapag doon mo yan pinana, talagang hindi tatabla ng pana. Lalo na pag mga ganyan kalalaking isda mga guys. At ayan, sa unang tusok natin mga guys, pangalawang tusok natin mga guys, siksik naman kung tawagin dito sa atin. Siksik yan, matabang isda yan mga guys. Siguro may halagang na rin to, siguro ay mga 20 pesos na rin mga guys, no? Ayan, masarapan sa baon yan lalo na kapag pinirito. Ayan mga guys, so may pandagdag na rin tayo sa ating bulad or dadaingin natin mga guys. Ayan, shoutout sa inyo mga guys sa lugar nyo kung anong tawag dito sa isdang ito mga guys na nahuli ko. Dito kasi sa amin, siksik. At syempre, ayan, may nakita ako na malaking giant crab. Shoutout mga guys sa lugar nyo kung anong paki-comment down sa comment section kung anong klaseng crab ito, kung nakakain ba ito sa inyo mga guys. Kasi dito sa amin, hindi naman to pinapansin. At syempre, nakakatuwa lang dahil meron siyang shell. Ang ginamit niyang pinaka shell niya sa likod ay yung ng nyog, yung bunot ng nyog mga guys. So, ayaw niya humiwalay. Mapapansin niyo talagang, kung mapapansin niyo doon sa pinaka luma kong vlog, may nakita din akong ganito. Baka ito rin siya ganyan din yung itsura niya. Kumbaga yung shell din ng nyog yung ginagamit niya. At ayan, may nakita na rin tayo mga guys na kukurton kung tawagin dito sa amin. Sa lugar nyo mga guys, paki-comment down below kung anong tawag sa area nyo dito sa ganitong klaseng hermit crab or kukurton kung tawagin dito sa amin mga guys. Ayan. At sa ating pangalawang shot, tama, ayan, may napana na rin tayo yung una, tapos meron pa tayo nakita ulit sa butas. So sinundot ulit natin mga guys, o tinusok ulit natin. Ayan, triple shot tayo ngayon. Kung mapapansin nyo mga guys, sa area na to, yung may mga ganyang coras, marami talagang isda dyan sa spot na yan. Ayan maraming mga yung lumilipad na yung parang mga uod yan. Pagka wala kasing current or walang suyog kung tawagin dito sa amin, maraming ganyan na lumilipad or sumasabay sa sa ilaw. Ayan mga guys, may nakita tayong lapu-lapu, brown grouper mga guys. Yan, tinamaan natin. Pwede na rin ito mga guys, siguro may halaga na rin to, 10 pesos. Ayan,
Masarap ang sabaw nito mga guys, mapait. Sa walang pambili mapait, pero yung mga talagang kayang bumili ng ganitong klaseng isda mga guys na malalaki ay talagang masarap ang sabaw nito mga guys. At ayan, pang tatlong shot natin mga guys. Isang ay naman na rin na lapu-lapu. At meron tayong nasilip dito na triggerfish mga guys, no. Pag triggerfish sa gabi mga guys, hindi na natin pinapana kasi naka-standby lang naman yan. So, ang ginagawa ko, meron akong dalang pang sundot. Sinusundot ko lang yan mga guys para, ayan nakuha na natin para mabilis siya makuha. Tinutusok lang natin yan mga guys, hindi na natin pinapana. Ayan. Ayan mga guys, kapag hindi ka marunong mag-assess niyan kung paano mo ilalagay sa lagayan nangangagat yan. Kasi nga, triggerfish. Ito naman mga guys, amilong kung tawagin sa amin dito sa lugar namin, amilong. Sa lugar nyo ba mga guys? Paki-comment down below. Paki-comment down below mga guys kung anong tawag sa area nyo. Sa amin ay amilong. Nakakalasod daw yan mga guys, kaya hindi ako nahuli niyan. At ayun, may napana ulit tayo mga guys na danggit. At syempre meron ulit tayong shot. Ayun, tusok mga guys. Pwede na to, halagang 10 pesos na rin to mga guys, mga pang ulam-ulam natin, pandaing. Ayan. Ito naman mga guys ay yung parang matampusa na na lapu-lapu siya. Pero matampusa to mga guys. May halaga na rin tong siguro mga 10 pesos, ganyan. So pandagdag natin sa mga natin mga guys, mga dadali nating daing. Ayan. Usually itong ganitong klaseng lapu-lapu mga guys, siya parang species siya ng lapu-lapu. Kung makikita nyo halos parehas sila ng itsura ng lapu-lapu, pero yung mata niya parang matampusa. Tapos nakatira siya sa yung sa mga gilid ng mga malalaking bato. Ayan. Ayos na rin to mga guys. May mga na rin to, mga siguro mga halagang ngayon nga 10 pesos na rin. At syempre may nakita ulit tayo mga kaso, hindi natin tinamaan. Malas. Tumakbo lang mga guys, hindi tinablan. Sa pagkakataong ito kasi mga guys, dahil nung gumilid ako, yung pana natin ay medyo purol na, kaya pagka pinapana ko ng isda ay hindi na yung iba tinatablan. More than siguro mga 3 beses na akong pumana na hindi tinatablan kasi nga yung dulo ng pana natin mga guys ay talagang purol na. At ayan, kung mapapansin nyo, gumagamit na lang ako ng pangtusok dito sa mga triggerfish na nakikita natin mga guys. Tinutusok na lang natin yan sa gabi. Yan, may nakita ulit tayo mga guys na na lapu-lapu mga guys. Tingnan natin kung pwede na rin to. Ayun. Tinamaan din mga guys. Nako. Ayun, tinamaan natin mga guys. Yan. Kaya naman na rin ito mga guys, panang dagdag natin sa mga daing natin. Ayan. Usually maraming ganitong klase ng isda dito sa amin mga guys. Diyan sa mga, basta ganong klaseng corals. Diyan nakatira yung mga lapu-lapu mga guys. Brown lapu-lapu kung tawagin dito sa area namin. At sa puntong ito mga guys ay gumilid na nga tayo dahil medyo sobrang laki na ng low tide. Nahihirapan na tayo mga guys sumisid kasi nga napakadaming sea urchin, kaya ayun, gumilid na rin tayo para makaahon na rin tayo. At ang time check natin mga guys ay is already 10:30 na mga guys, kaya ahon na rin tayo. At ayan, show up tayo mga guys ng ating mga nahuli. Ayan, sari-saring mga isdang bato. Pwede na rin mga guys, siguro mga nasa kulang-kulang mga 3 kilo na rin ang nahuli natin. Hindi na rin to masama. Kumbaga mayroon na rin tayong pandaing, mayroon na rin tayong pang-ulam mga guys. At ayan, let's go. Prepare na natin mga guys. Ayan. Yung ibang mga shot natin dyan mga guys, yung ibang mga isda na nakita nyo or napano ko mga guys, hindi na natin nakuha na ng magandang video mga guys kasi tinatansya ko na lang yung battery ng ating camera. At ayan, meron na rin tayong mga nahuling dyan mga guys, yung kung tawagin na yung kulay pulahan, pangkak kung tawagin sa amin yan, pangkak na medyo matinik yan mga guys, pero masarap din naman yung pang ulam mga guys. So ayan, pagkatapos natin mag-pack up ay nandito na tayo sa bahay. Lalagay natin sa
palanggana mga guys yung ating mga nahuli. At syempre mga guys, maraming salamat pa rin sa inyong hanggang ngayon ay walang sawang suporta sa aking YouTube channel at dito sa ating community mga guys.